Si Leon ay isang walang kwenta, malungkot, at nakakadiring talunan na nag-aaksaya ng oras sa paglalaro ng isang dating simulator dahil hindi siya makausap ng mga totoong babae. Ngunit isang araw, namatay siya at nag-reincarnate sa mundo ng kanyang video game dala ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraang buhay. Bago pa man niya namalayan, siya na ang pinakamayamang tao sa mundo at may sariling isla, gamit ang pinakadakilang cheat abilities na kilala ng sangkatauhan na ginawang pinakamatibay na manlalaro sa buong mundo. Pero nang magising siya at nagtataka kung nasaan siya, bigla siyang sinuntok sa ulo ng isang lalaki at tinanong kung bakit siya tumakas sa bahay. Habang lumilipas ang mga taon, nadiskubre ni Leon na isa lang pala siyang extra sa video game. Isang invincible na karakter pero isa ring walang kwentang tao mula sa isang pamilyang walang kwenta. Kaya ginugol niya ang karamihan ng araw sa pagtatrabaho sa bukid at pagbuhat ng mga sako ng pataba para manatiling malakas at handa sa digmaan. Ngunit isang araw, sinabihan siyang kailangang pakasalan ang isang 60 taong gulang na lola na pumatay na ng 7 dating asawa at balak siyang gawing ika-8 na mamatay sa kanyang pagtulog. O kaya'y ipadala siya sa digmaan at kunin ang natitirang piraso ng kanyang miserable at basag na buhay. Nang magsimulang magsalita si Leon na mas gusto niyang makipagrelasyon sa isang magandang babae sa academy, sinabi ni Zola na hindi nila ito kayang tustusan. Pero dahil kabisado niya ang buong mundo ng laro, nagpasya si Leon na maging pinakamayamang tao at pakasalan ang pinakamagandang babae sa academy. Ilang araw pa, naglayag si Leon sa himpapawid. Habang may lumilipad na skywifish patungo sa kanyang bangka, naalala niya ito mula sa kanyang video game at binaril gamit ang rifle, agad itong nawala. Habang tinitingnan ang kanyang kompas, umaasang makahanap ng tamang direksyon, nadaanan niya ang isang mahiwagang buhawi na kilala sa teleportasyon sa kanilang mundo. Nang ibaba ni Leon ang kanyang bangka sa dagat, tinangay ito ng buhawi at nang makapasok na, nagsimula itong mapunit dahil sa lakas ng hangin. Walang mahawakan, nahigop si Leon sa kawalan. Pagkagising ni Leon, sinubukan niyang alamin kung nasaan siya, ngunit bigla siyang nahulog mula sa puno. Pagkatapos tumayo, pumasok siya sa isang abandonadong pasilidad, naalala niyang ilang beses na siyang napunta dito sa kanyang video game. Kaya inakala niyang madali lang makahanap ng ginto. Habang naglalakad sa pasilidad, napansin niya ang isang sentry robot at agad na nagtago, niload ang magic bullet sa kanyang rifle at pinaputok ito sa robot, dahilan para mawalan ito ng kuryente. Pumasok si Leon sa isang silid at nakita ang kalansay ng isang siyentipiko. Kinuha niya ang nito para sa kanyang sarili. Pag-scan ng A, bumukas ang isang pinto na nagdala sa kanya sa isang abandonadong spaceship na binili niya sa kanyang nakaraang buhay. Iscan niya ang sa barko, agad itong nag-on. Sa kaloob-looban ng spaceship, natagpuan ni Leon ang control room, at pagpasok niya, lumitaw ang isang killer robot na tinawag siyang intruder. Habang papalapit ito, binaril ito ni Leon gamit ang rifle, ngunit tumalbog lang ang bala sa pader. Nagdesisyon si Leon na ipakita ang niya sa robot, sinasabing nagtatrabaho siya doon. Ngunit pagkatapos ng mabilis na pag-scan, muling tinawag siyang intruder ng robot at inatake siya ng malakas na hampas. Mabilis siyang umiwas at nagsimulang tumakbo. Sinubukan siyang bugbugin ng bot pero tumalon si Leon at naghagis ng magic bullet, ngunit hindi naapektuhan ang robot. Nagpasya ang bot na gumawa ng magical barrier, at nang barilin ni Leon, sinipsip ng shield ang bala. Natakot na mahuli, naghagis si Leon ng granada na sumabog ng malakas habang nagdiwang siya ng ngiti. Akala niyang nawasak na ang bot, ngunit biglang lumitaw ang braso ng robot mula sa usok at hinuli siya, ini-electrify siya. Sa sandaling iyon, sinabi ng bot na nakaprogram ito para pumatay ng lahat ng tao at sinimulang pisilin siya, dahilan para sumuka siya ng dugo. Ngunit hinugot ni Leon ang kanyang espada, at nang itarak niya ito sa robot, tinamaan nito ang ulo. Agad na na-electrify ang bot at pagkatapos mag-ikot, sumabog ito sa ulap ng usok. Umalis na si Leon at pagdating niya sa control system, kinilala siya ng automated voice bilang bagong commander ng barko. Ngunit bumagsak si Leon sa sahig mula sa matinding sugat at patuloy na umubo ng dugo habang nakahiga, handang mamatay. Umaasa siyang hindi na muling magre-reincarnate sa isa pang video game. Sa bahay ni Leon, sinabi ni Zola kay Barkus na mas mabuti pang pinabayaan na si Leon dahil ilang araw na siyang wala. Ngunit nang sabihin niya ito, napansin ni Barkus ang isang spaceship sa labas at nagmamadaling lumabas para tingnan kung sino yon. Nagsimulang kumaway si Leon mula sa kanyang barko, masayang natapos ang kanyang misyon, at mumiti sa dami ng kayamanang nakuha niya. Sa araw ding iyon, sinabi ni Leon na hindi niya papakasalan ang matandang bruha na kaibigan ni Zola at nagsimulang pumasok sa academy, umaasang makahanap ng babaeng magpapainit ng kanyang kama sa gabi. Sa academy, nagsimula ng makipagkaibigan si Leon at nagtataka kung mag-imbita ba sila ng mga babae sa kanilang hookup party sa susunod na linggo.
Ngunit, mahina rin ang kanyang mga kaibigan, mga walang kwenta, at nakakadiring talunan katulad niya, at ang tsansa nilang makakuha ng babae ay 0%. Habang nagrereklamo sila sa kanilang malungkot at kakilakilabot na buhay, nakita nila si Angie, ang mainit na antagonist mula sa video game ni Leon. Habang kausap niya ang prinsipe, nagtaka si Angie kung bakit nakikipag-hangout ang kanyang kasintahan sa isang hampas lupang babae. Ngunit sinabihan siya ng prinsipe na huwag makialam at umalis na ito. Naisip ni Leon na ito'y kakaiba dahil sa kanyang video game, ang prinsipe ay dapat na pinoprotektahan ang bida mula sa panganib na hindi naman ganun ang babae. Sa klase, sinimulan ng guro na ipaliwanag kung bakit mahalaga ang hookup parties at na ang kanilang unang plot development ang magpapasya kung sila'y magkapareha o hindi. Ngunit si Leon ay sobrang nababagot na at iniisip lang ang pagbabalik sa kanyang isla. Nang tinawag siya ng guro, mabilis siyang tumayo at naglakad papunta sa harap, determinadong magmukhang matapang. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto ng usapan, napagtanto ni Leon na ang hookup party ay ang pinakamahalagang gabi sa buhay ng isang batang asawang aspirante at nangakong magiging banal ito tulad ng Sabbath. Kinagabihan, naghanda si Leon ng masarap na hapunan, umaasang makakuha ng magandang anak ng isang lord. Ngunit nang dumating siya, nalaman ni Leon na kasama niya ang kanyang walang kwentang entourage, isang grupo ng mga pangit na outcasts na nagwasak sa kanyang pag-asa para sa plot development. Pagkatapos ng ilang minuto ng paninira sa hapunan ni Leon, sinabi nilang aalis na sila para sa ibang party, at dumating lang sila para sa pagkain, iniwang lugmok si Leon. Sa pasilyo, isang grupo ng mga senior ang nang-aasar sa isang freshman, sinasabing hindi siya bagay sa akademi at pinagpupunit ang kanyang mga papel. Nang mapagtanto ni Leon na siya ang bida sa kanyang video game, inanyayahan niya itong pumasok sa kanyang kwarto. Habang nagkakape, inamin ni Olivia kay Leon na masama ang loob niya sa pag-enroll sa akademi. Umaasa siyang matuto ng magic dito, pero hindi siya makaraan ng isang araw na walang nanghihila sa kanyang buhok. Nang magsimula siyang umiyak, nangako si Leon na tutulungan siya. Kinabukasan, nagkita si Leon at Olivia ng kanyang kapatid na isang senior, at sinabi nitong bumili si Olivia ng magarang regalo para kay Annie at maging miyembro ng kanyang maruming sorority. Nagpanik si Olivia sa pag-isip na bumili ng regalong hindi niya kayang bayaran, kaya inalok ni Leon na siya na ang magbabayad. Pagkalipas ng ilang araw, naghanda sina Leon at Olivia para sa isang gawain sa mga kuweba bilang bahagi ng kanilang physical training. Galit na galit si Leon sa pagganap ng maruruming trabaho para sa mga Royal Scamox ng Academy, na lahat ay kaibigan ng prinsipe. Habang sumisigaw siya sa inis, dumating si Annie, nagtataka kung bakit sinusundan pa rin ng hampas lupang babae ang kanyang prinsipe na parang nakakadiring alaga. Ngunit iniunat ng prinsipe ang kanyang braso para protektahan ang babae. Pinahintulutan siyang magtago sa likod niya at kumapit sa kanyang braso tulad ng isang linta. Di nagtagal, dumating ang mga Royal Scamox ng Academy at nagpasya silang umalis kasama ang prinsipe patungo sa kanilang sariling kuweba. Sa loob ng kuweba, nakakita si Olivia ng kristal at naisipang ibenta ito para sa pera. Ngunit binaliwala lang siya ni Leon. Dahil may nakatago na siyang higit na kayamanan kaysa sa kanyang mabubugol, nagpatuloy siyang pumasok ng mas malalim sa kuweba upang maghanap ng halimaw na makakatapat ng kanyang lakas. Pagdating nila sa isang malaking balon ng mga kristal, natagpuan nila ang malalaking insekto na handang umatake. Hinugot ni Leon ang kanyang espada at habang tumatakbo papunta sa kanila, sinimulan niyang tagain ang mga ito hanggang maging alikabok. Pagkatapos ng labanan, nagtanong si Olivia kung paano siya natutong lumaban. Sinabi niya na nag-ensayo siya para sa digmaan. Habang may lumilipad na halimaw na paniki papunta kay Olivia, inilagay ni Leon ang kanyang braso at nakagat ito. Habang tinitiis ang sakit, hinugot niya ang kanyang espada at tinusok ang halimaw, naging alikabok ito. Sa sandaling yon, lumuhod si Leon sa lupa na may sugat ang braso. Ngunit nagsimulang lumitaw ang mas maraming insekto. Gayunpaman, dumating ang prinsipe at ang kanyang entourage, handang iligtas ang araw at sinimulang patayin ang natitirang mga insekto. Pagkatapos ng laban, nagpasya si Marie, ang hampas lupa, na pagalingin ang sugat ng prinsipe gamit ang mahika. Nang matapos na, biglang dumating si Angie, ngunit itinulak siya ng prinsipe at umalis kasama si Marie. Kasabay nito, sinimulang pagalingin ni Olivia ang sugat ni Leon gamit ang mahika. Ngunit nagtataka si Leon kung bakit hindi sinusundan ni Olivia ang prinsipe tulad ng sa kanyang video game. Kinabukasan, dalawang estudyante ang kumuha ng mga gamit ni Marie at itinapon ang mga ito sa fireplace. Ngunit nang tanungin ni Julius si Angie tungkol sa insidente, sinabi ni Melonplot na wala siyang alam sa nangyari. Sinabi ni Julius na isa siyang sinungaling at dapat siyang lumayo sa kanila ni Marie dahil ang kanilang pagsasama ay isang kasunduan lamang upang mapanatili ang kapayapaan sa kaharian.
Pagbalik sa dorm, nalungkot ang mga kaibigan ni Leon dahil sa balita na ilang mga hot girls ay ikinasal kamakailan, at nagtataka ang mga lalaki kung kailan sila titigil sa pagiging horny bachelors. Hindi ito ininda ni Leon at lumabas siya para makipagkita kay Livia, tinatanong kung ano ang alam niya tungkol kay Marie. Ngunit hindi nagustuhan ni Livia ang tanong dahil akala niya ay may gusto si Leon kay Marie. Agad na sinabi ni Leon na hindi niya kailanman magugustuhan ang isang pangit na pandak tulad niya. Kaya sinabi ni Livia na isang beses pa lang niyang nakausap si Marie mula simula ng klase at pinagsigawan siya nito ng walang dahilan. Habang sinusubukan ni Leon na intindihin ang ibig sabihin nito, bigla silang nakarinig ng mga boses sa library. Nang tumayo sila pareho upang tingnan kung sino yon, nagulat sila nang makita si Marie na hinahalikan ang isa sa mga kaibigan ni Julius. Lumabas si Marie mula sa library na pakiramdam ay isang badas dahil sa panloloko sa mga rich boys. Ngunit biglang dumating si Julius, kasama ang kanyang masamang kaibigang si Jill. Sinasabing gusto nilang kumuha ng tagapaglingkod para tulungan siya sa mga gawain sa paaralan. Nang marinig ito ni Angie, napaiyak siya dahil alam niyang nahulog na ang loob ni Julius kay Marie, sa kabila ng kanyang buong buhay na pag-aalay sa prinsip at pagiging kanyang bride. Samantala, habang papagising na si Leon, biglang pumasok si Jenna sa kanyang kwarto, tinatanong kung kilala niya ang isang babaeng nagngangalang Marie. Kaya sinabi ni Leon na nakita niya si Marie na naglalaplapan kasama ang isa sa mga rich boys sa library. Sinabi ni Jenna na hindi talaga si Annie ang may kagagawan sa pagsunog ng mga gamit ni Marie at marahil ilang mga tagahanga nito ang nagalit at kinuha ang bagay sa kanilang sariling kamay. Gayunpaman, binalaan siya ni Jenna na lumayo kina Annie o Julius dahil ang galitin ang prinsipe ay maaaring magdulot ng seryosong mga kahihinatnan at ibalik ang kanyang tanga sa pagiging magsasaka. Pumayag si Leon na sundin ang payo at sa Royal Ball para ipagdiwang ang pagtatapos ng semestre, sinubukan nilang makakuha ng mga magaganda. Ngunit binugbog sila ng tagapaglingkod dahil sa pagiging simps. Samantala, hinarap ni Annie ang prinsipe at mga kaibigan nito, sinasabi na nakikipaghalikan si Marie sa lahat ng 5 sa kanila. Ngunit nagulat si Melomplots nang sabihin ng mga lalaki na alam nila at ayos lang sa kanila. Lahat sila nagsimulang magtapat ng pag-ibig kay Marie. Ngunit si Julius ang nagpasabog ng emosyon ng mga babae nang sabihin niyang mahal niya si Marie higit sa lahat at walang makakapalit sa kanya sa buhay nito. Nagulat sa pahayag na yon, hinagis ni Annie ang kanyang guwantes kay Marie, sinasabing pulutin ito upang maglaban sila. Ngunit bumaliktad agad ang plano niya nang sumang-ayon si Julius at ang iba pa na labanan siya para kay Marie. Naghahanap si Annie ng sinumang handang lumaban para sa kanya, ngunit walang gustong sumabak kay Julius. Alam ni Leon na magiging gulo ang buhay ni Annie kung walang magtatanggol sa kanya. Kaya, nang hindi nagdadalawang isip, lumapit siya sa mga mayayamang bata at sinabing lalaban siya para kay Annie. Laking gulat ng lahat na ang isang mababang uring noble tulad niya ay may lakas ng loob na hamunin ang prinsipe. Sinabi ni Annie na kung mananalo siya, kailangang lumayo si Marie sa prinsipe magpakailanman. At sinabi naman ni Marie na kung sila at ang kanyang grupo ng mga hot boys ang mananalo, kailangang mag-donate si Annie ng kanyang mga melon sa isang fruit farm. Iminungkahi ni Leon na magkaroon ng labanan ng mga robot sa arena ng paaralan, ngunit inakala ng mga kalaban niya na baliw siya dahil walang paraan na matatalo niya silang lahat mag-isa. Gayunpaman, sinabi ni Leon na huwag silang masyadong mayabang dahil lang sa mas mataas ang kanilang ranggo kaysa sa kanya. Hinagis niya ang maruming guwante sa mukha ni Julius bago sabihin sa kanilang lahat na maghanda. Pagbalik sa kanyang kwarto, nakita ni Leon na puno ng graffiti art ang kanyang mga pader, gawa ng ilang mga haters niya. At nang ipakita sa kanya ni Lucian ang footage ng insidente, nakita niya na sina Daniel at Raymond ay kasama rin sa krimen. Kinahapunan, tinawag siya ni Angie sa kanyang kwarto, sinasabing umatras na siya bago pa mahuli ang lahat. Ngunit sinabi ni Leon na lalaban pa rin siya dahil gusto niyang turuan ng leksyon ang mga mayayamang bata sa pagpapalandi sa lahat ng babae. Akala ni Angie na nababaliw siya at sinigawan siyang huwag na lang ituloy ang laban. Ngunit sinabi ni Leon na hindi siya umatras sa hamon at inutusan niya si Lucian na gawin siya ng espesyal na armor para sa torneo. Pinuri ng lahat si Julius at ang kanyang grupo ng mga pretty boy dahil sa kanilang mga stylish na transformer robots. At habang sinusubukan ni Leon na inisin sila sa kanyang mga kalokohan, napansin niyang ang mga kaibigan niya ay tumaya sa kanya para manalo sa laban. Tanong kung nasaan na ang kanyang robot, sinabi ni Leon kay Angie na huwag mag-alala. Bigla na lang, isang sobrang laking garbage truck ang bumagsak sa lupa na nagdulot ng tawa sa mga estudyante. Pinagtatawanan si Leon dahil masyado siyang mahirap para makabili ng totoong Megazord. Nagtaka si Livia kung bakit nagtatawanan ang lahat sa battle robot ni Leon, kaya sinabi ni Angie sa kanya na ang robot ni Leon ay isang lumang modelo mula pa noong 90s,
na naging dahilan para ito'y mabagal at walang silbi kumpara sa mga Autobots ni Julius at ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, kumpiyansa si Leon sa kanyang kakayahan, kaya inactivate niya ang makina at naghanda para labanan ang unang kalaban, si Brad, na may purple na Megazord at eksperto sa paggamit ng magic. Nagsimulang magmayabang si Brad tungkol sa kung paano gawa sa pinakamahusay na mga metal sa kaharian ang kanyang robot, pero sinabi ni Leon na tumahimik na lang siya bago bunutin ang isang sandata mula sa kanyang backpack, na isa pa lang pala. Sinigawan niya si Luxion dahil pinalitan ang kanyang espada ng isang farm tool, at nagpatuloy ang pagtawa ng lahat sa arena sa kanyang walang silbing robot. Habang inaakusahan siya ni Brad na sinadya niyang gawin ito para lang pagtawanan siya. Nagpakilala ang mga lalaki, pagkatapos ay nagbigay ng hudyat ang ref para magsimula ang laban, at agad na sumugod si Brad kay Leon gamit ang kanyang sibat habang nagpadala ng 4 na drones para dagdagan ang pinsala. Pero mabilis na iniwasan ni Leon ang lahat ng atake ni Brad na parang isang pro bago patumbahin ang robot ni Brad gamit ang kanyang pala. Kaya inanunsyo ng ref na nanalo si Leon sa unang round gamit ang isang knockout move. Lahat ng tao sa crowd ay sobrang gulat na wala silang masabi, pero sobrang saya ni Leon nang makita niyang pumapalakpak ang kanyang instructor para sa kanya. Masaya rin si Livia na nanalo si Leon sa unang round, kahit na nagulat siya na mabilis gumalaw ang robot ni Leon sa kabila ng pagiging mabigat nito. Sobrang tuwa ni Angie na makita ang malungkot na mukha ng mga estudyante, kaya nagsimula siyang tumawa ng walang tigil. Nagsimulang mag-alala si Julius sa kakaibang robot ni Leon, pero pumasok sa arena ang susunod na kalaban, si Greg, na may Red Ranger Megazord, at nagbantang durugin ang robot ni Leon at ibalik ito sa junkyard. Sinabi ng ref sa mga lalaki na magsimula na ang laban, at agad na nagsimulang sumalakay si Greg gamit ang kanyang sandata kay Leon ng walang tigil. Pero mas maraming karanasan si Leon dahil nilaro na niya ang game, kaya tinumban niya si Greg gamit ang kanyang makapangyarihang pala. Dahil sa sobrang galit kay Greg, sinimulan ni Leon tanggalin ang mga bahagi ng armor ni Greg isa-isa hanggang sa bumaba ito at subukang labanan siya ng walang robot. Parang isang talunang sore loser, inanunsyo si Leon bilang panalo muli at lahat ay nagulat na natalo niya si Greg. Pero hindi natuwa si Livia sa ginawa ni Leon sa kanyang kalaban at gusto niyang humingi si Leon ng paumanhin. Pagkatapos ng torneo, pumasok sa entablado ang susunod na talunan na ang pangalan ay Chris. Nang mapagtanto ni Leon na siya ay isang mahusay na mandirigma, inilayo niya ang kanyang makina at pinayagan ang kanyang mga drone na gawin ang lahat ng trabaho. Tinawag siyang duwag ni Chris dahil tumakas siya mula sa tunay na laban, pero nang subukan niyang hampasin ang robot ni Leon gamit ang espada, binasag ni Leon ang armas, kaya pinilit ni Crack Chris na sumuko at tanggapin siya bilang amo. Si Jilk naman ang sumunod sa entablado, at dahil desperado siyang protektahan ang prinsipe, inutusan niya si Jenna na linlangin sina Annie at Livia upang hanapin si Leon at magtanim ng mga bomba sa robot nito. Nang matagpuan ng mga babae si Leon, sinabi nila sa kanya na sinabi ni Jenna na masyado siyang may sakit para makipaglaban sa susunod na round, pero alam ni Leon na sinungaling si Jenna, kaya sinabi niyang huwag mag-alala bago umalis. Dumating si Luxion at sinabi na rig ni Jenna ang robot niya ng maraming pampasabog habang wala siya. Pero alam ni Leon na ginawa lang ito ni Jenna dahil natatakot siya kay Julius at sa pamilyang hari. Nang magsimula ang laban, mabilis na naghagis ng smoke bomb si Jill upang hindi makita ni Leon ang susunod niyang galaw at lumipad siya pataas bago maglunsad ng isang nakamamatay na misil sa robot ng kalaban. Ngunit nagulat siya nang makita niyang hindi apektado si Leon ng misil. Kaya inactivate ni Jill ang spell na kumokontrol sa mga bomba, dahilan upang sumabog ang armor ni Leon sa isang iglap. Nang mawala ang usok, napansin ni Jill na wala ng tao sa lupa, at nagulat siyang makita si Leon na lumulutang sa itaas niya. Ngunit bago pa siya makapag-attack, tinabig ni Leon ang walang silbi niyang toy gun. Tinanong siya kung bakit niya ginagawa ito. Sinabi ni Leon kay Jill na gusto niyang patayin si Julius, upang mapilitan si Marie na itigil ang kanyang peking pagkatao at ipakita ang tunay niyang sarili. Ngunit sinabi ni Jill na hindi niya papayagan na masaktan ang prinsipe. Pagod na sa mga mahahabang salita, iniiwasan ni Leon ang mahihinang atake ni Jill bago siya magsalita. Sinira siya sa lupa ng isang hampas, at si Marie ay kinakabahan dahil si Julius na lang ang natira at isa siyang mamas boy kumpara kay Leon. Gayunpaman, nangako ang prinsipe na siya ang mananalo sa laban para sa kanya, at nang pumasok siya sa arena gamit ang mas mataas na combat machine, sumigaw ang mga estudyante sa mga audience para ipanalo siya. Nainis sa mga salitang iyon, nagpasya si Leon na siya na ang unang umatake. Pero hinarang ni Julius ang atake gamit ang kanyang kalasag at sinubukan niyang sirain ang robot ni Leon gamit ang espada. Habang nagsisilakasan ang mga sigaw mula sa mga tao, pinabilis ni Julius ang kanyang Megazord at handa nang gibain ang kalaban. Kaya tinagilid ni Leon sandali si Julius sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit gustong-gusto niyang makasama si Marie, kahit na si Annie ay handang mahalin siya magpakailanman.
Sinabi ng prinsip na hindi alam ni Angie ang tungkol sa kanya dahil siya ay sinanay lang para magsilbi sa kanya buong buhay niya, hindi tulad ni Marie na hindi nagmamalasakit sa kanyang royal na estado at talagang minahal siya. Tinawag siya ni Leon na tanga dahil iniwan niya ang isang hot na babae na lahat ng lalaki ay maghihirap para sa kanya upang makasama ang isang pangit na babae. Pero sinabi ni Julius na ang tanging dahilan kung bakit siya nakakapagsalita ng ganun sa kanya ay dahil sa makapangyarihang robot nito. Ang mga salita ni Julius ay nagpabaliw kay Leon at sinabi niyang wala siyang karapatang magturo tungkol sa buhay dahil sila at ang mga kasama nila ay wala ni kaunting ideya kung anong pakiramdam ang palaging itakwil ng mga babae sa paaralan. Sinabi ni Julius na magpapatuloy siyang lumaban para kay Marie. At nang marinig ni Angie ang mga salitang yon, nagsimulang umiyak dahil alam niyang ang prinsip niya ay umiibig sa ibang babae. Tumayo si Livia upang ipagtanggol siya, sinasabing si Angie lang ang nagmahal kay Julius ng tapat, pero sinabi ni Julius na si Marie lang ang para sa kanya, at sinabi kay Leon na magpapatuloy siyang lumaban hanggang sa may isa sa kanila ang mamatay. Pagod na sa mga walang kwentang talumpati, pinagtawanan ni Leon si Julius, sinabing ang tanging paraan para manalo siya sa laban ay kung gagamitin niya ang royal na otoridad bilang prinsipe ng kaharian nila upang utusan siyang matalo ng kusa. Dahil sa galit na dulot ng mga salitang iyon, muling pinagana ni Julius ang kanyang Megazord upang wasakin na siya ng tuluyan. Pero ginamit ni Leon ang kanyang Iron Man Plasma Blasters upang gibain ang battle armor ni Julius. Pinagsisihan siya ng mga tao dahil nagpakita siya ng kabaliwan sa mga laban, ngunit nilapitan ni Leon si Angie, nagpapasalamat sa kanya sa pagbibigay ng pagkakataon na talunin si Julius at ang kanyang mga kasamang mayayamang bata. Ngunit sinabi ni Livia na lalo niyang pinahirapan ang sarili dahil ngayon ay kinamumuhian siya ng lahat ng estudyante dahil sa pagpapatalo nila sa kanilang mga pusta. Pero sinabi ni Leon na wala siyang pakialam sa kanila. Samantala, pumunta si Angie sa klinika upang tingnan si Julius at sinabi niyang mahal na mahal siya nito. Ngunit nang tanungin siya kung ano ang paborito niyang pagkain, sumagot si melon floats ng mali, sinasabing chicken soup. Sinabi ni Julius na ang paborito niyang pagkain ay inihaw na karne na nasa stick, at si Marie lang ang nakakaalam nito, at pinilit niyang magustuhan ang chicken soup dahil pinilit siya ng kanyang mga magulang. Nagulat si Angie sa narinig niya at sinabi ni Julius na hindi niya siya mamahalin kahit pa siya na lang ang natirang tao sa mundo. Kaya tinanggap na lang ni Angie ang pagkatalo at umalis ng walang ibang sinabi. Nakipagkita si Leon sa tatay ni Angie, sinabi niyang huwag gawing kasangkapan ang kanyang pamilya sa kaguluhang dulot ng laban nila ng prinsip. Kaya nagkasunduan silang palalayasin siya sa akademya, ngunit hindi papatayin dahil sa kanyang mga krimen. Bilang kapalit ng kabutihang ginawa ni Leon, sinabi ng tatay ni Angie na dalhin ni Leon ang kanyang anak na babae sa isang bakasyon sa kanyang pribadong isla. Ngunit sa daan, pakiramdam ni Angie na siya ang may kasalanan sa lahat ng problema ni Leon. Nag-stop sila saglit sa bahay ng mga magulang ni Leon at muntik na siyang patayin ni Zora dahil sa pagpapahiya sa pangalan ng pamilya. Ngunit dumating si Angie at sinabi na siya ang nagligtas kay Leon. Kaya nagdesisyon ang matandang babae na magpakita ng kabutihan sa pagkakataong ito. Pagdating nila sa isla ni Leon, nagdesisyon sina Angie at Livia na subukan ang pribadong bahay paghilamos at pinagmasdan ang kanilang mga katawan bago pag-usapan kung kaninong melons ang mas pipiliin ni Leon. Nakita nilang nagsasalat sila ng kanilang balat at gusto ni Leon ng todo. Pero sinabi ni Livia na maghihintay siya para sa tamang lalaki at sinabi ni Angie na sobra siya para kay Leon. Sinabi rin niyang nakaramdam siya ng kalungkutan matapos ang lahat ng nangyari dahil gusto pa rin niyang maghiganti kay Marie. Pero sinabi ni Leon na ang pinakamahusay na paraan para makaganti ay maging pinakamagandang bersyon ng sarili si Angie. Sinabi niya na walang kagalakan sa pagpapahirap sa buhay ng iba at matutuklasan lang niya ang tunay na kaligayahan sa pagiging mas mabuting tao. Kaya pumayag si Livia na tulungan siya sa misyon na ito. Samantala, bumagsak na ang buhay ni Marie dahil nagpa siya, sina Julius at lahat ng mga kaibigan nito na isuko ang kanilang royal na titulo at mga yaman upang makasama siya magpakailanman. Kahit na tinalo ni Leon si Prinsipe at ang lahat ng mga kaibigan nito, binigyan siya ng mas mataas na ranggong maharlika dahil sa kanyang tapang, kaya maaari siyang bumalik sa akademya. Bagamat ang tanging nais ni Leon ay mamuhay ng simple at tahimik sa probinsya. Sinabi ni Luxio na iniwan ni Marie at ng lahat ng kanyang mga asawa ang paaralan at naging mga adventurer upang maiwasang magkaproblema sa pera. At natuwa si Leon na narinig na nakamtan na ng mga kalaban niya ang nararapat sa kanila. Lumipas ang ilang linggo at dumating na ang panahon ng taunang festival ng paaralan. Kaya nagplano si Leon at ang mga kaibigan niya na magtayo ng isang cave upang kumita mula sa pagkakataon.
Habang ginagamit sina Livia at Angie bilang pain para akitin ang mga lalaki, nasira ang magandang fantasya ni Leon nang dumating ang nakakainis niyang kapatid na si Jenna, na dumaan upang magreklamo tungkol sa isang maliit na alitan nila ng kaibigan niya tungkol sa isang mayamang batang lalaki sa klase nila. Inamin ni Jenna na siya ang nagtangkang agawin ang batang lalaki mula sa kaibigan niya. Kaya sinabi ni Leon at ng mga babae na umalis na si Jenna sa kanilang shop at umalis siyang pakiramdam na tanga. Ngunit dumating sina Daniel at Raymond na may masamang balita, at nang lumabas sila upang tingnan ito, nagulat sila nang makita na si Julius at ang kanyang grupo ay nagbukas ng isang coffee shop sa tabi ng kanila dahil sa kanyang impluensya. Pinalibutan ng mga babae ang cave ni Julius, ngunit natakot si Livia nang makita ang menu at makita na nagcha-charge sila ng $100 para sa isang tasa ng tsa. Sinabi ni Julius na mananalo siya sa laban na ito, ngunit nang pumasok si Leon at ang iba pa sa kanilang cave, napagtanto nilang isang bar lang pala ito na nag-aalok ng iba't ibang klase ng PG grape juice. Masaya sina Brad at Chris nang makita ang itsura ng mukha ni Leon, at biglang lumabas si Marie na nakasuot ng pula, sinasabing ang dahilan ng mataas na presyo ay dahil sina Julius at ang kanyang mayayamang kaibigan ang mga attendants ng cave. Sinabi niyang maghanda na si Leon para sa pagkatalo dahil wala ni isa mang customer ang pupunta sa kanilang cave. Pero sinabi ni Leon na hindi siya matatalo dahil siya ay tinuruan sa sining ng mga tea party ng kanyang instruktor. Lumabas si Livia upang magsagawa ng libreng advertising para sa kanilang cave, ngunit tinawag siyang tanga ng mga mayabang na royal na babae dahil sa pagtatangkang kumampi kay Leon. At halos sumuko na si Livia nang biglang sumang-ayon ang isang babae na si Carla na pumunta sa cave. Sa unang araw ng pagbubukas ng coffee shop, habang binibigyan ni Leon ang team ng mga payo kung paano tratuhin ang mga customer, dumating ang punong guro at sinabi na may isang mahalagang tao na naghahanap kay Angie. Lumabas siya upang salubungin ang tao, ngunit nagulat siya nang makita na ang queen ng kaharian, si Lady Mylene, ay nagkunwaring estudyante at sinabi ng reyna na gusto niyang makipagkita kay Leon ng personal. Inisip ni Angie na gusto ng reyna na parusahan si Leon dahil sa ginawa niya kay Julius. Sinabi ni Angie na siya na lang ang sisihin sa lahat. Pero sinabi ni Mylene na nais niyang humingi ng tawad kay Leon dahil sa pagpaparusa sa kanyang bobo na anak. Samantala, sa pasilyo ng paaralan, isang mahabang pila ng mga fangirls ang nagtipon upang makita sina Julius at ang kanyang grupo sa kanilang cave, habang ang coffee shop ni Leon ay bakante at tahimik hanggang sa dumating ang isang kakaibang babae kasama ang kanyang mga alalay. Binuksan ni Mylene ang pinto upang ipakilala ang sarili kay Leon, ngunit nagulat siya nang makita ang babae na tinatrato siya na parang basura. At nang hindi na kayang tiisin ni Angie, nilapitan niya ang babae at itinaas ito gamit ang isang kamay bago itinapon. Sinabi ng babae na ang pangalan ay Stephanie, na si Angie ay isang tanging mabagsik na noble na tinanggihan ni Prinsipe Julius. At natakot si Angie na makapagbalik ng sagot dahil ang pamilya ni Stephanie ay mas malakas kaysa sa kanya. Nagpanindigan si Livia para kay Angie, sinabing siya ang pinakamasayang babae na nakilala niya. Pero sinabi ni Stephanie na tumahimik na at huwag makialam dahil walang may pakialam sa isang katulong na katulad niya. Sinabi ni Leon na kunin ang mga salita ni Stephanie, ngunit binigyan siya ng isang malakas na sampal mula sa isa sa mga alalay ni Stephanie. Sinubukan ni Mylene na magpakalma, ngunit tinawag siya ni Stephanie na matandang babae at sinabing dapat itong tumahimik. Magpaparinig na sana si Angie na nagsasalita siya sa harap ng reyna, ngunit nagpanik si Leon at pinabagsak ang lahat ng mga gwardya ni Stephanie gamit ang isang suntok mula sa kanyang mga kamao ng nakakabighaning galit. Sinabi ni Leon kay Stephanie na ang babaeng pinagsalitaan niya ng masama ay ang reyna ng kaharian. Nagpasya sina Mylene at Leon na hawakan ang sitwasyon at pinaglaban nila ang lahat ng kalaban ni Mylene. Dahil sa wala nang magagawa upang pigilan siya, inimbitahan ng mga babae ang instruktor ni Leon sa kanilang cave at biglang kumalma si Leon nang dumating ang guro para magtimpla ng tsa. Nang bumalik sa normal si Leon, humingi siya ng tawad sa reyna, sinabing sana'y patawarin ang kanyang pamilya. Pero sinabi ni Mylene na nandito siya upang pagalitan siya tungkol sa masamang paraan ng pakikisalamuha kay Julius at ang kanyang mga kaibigan. Habang sinasabi ito, hindi maiwasan ni Leon na mamangha sa kakaibang kagandahan ni Mylene. Kaya hindi nag-isip ng mabuti, hinawakan niya ang kamay ng reyna at nagtanong kung gusto niyang magpakasal at magtaka silang dalawa. Nag-blush si Mylene sa sinabi ni Leon, pero sinabi niyang may asawa at mga anak na siya. At habang pilit niyang kinukumbinsi si Mylene na iwanan ang kanyang pamilya para sa kanya, biglang dumating si Julius at tinulak siya palayo. Sinabi ni Julius kay Mylene na lumayo kay Leon, sinabing ang lalaki ay isang sakim na manlilinlang. Ngunit sinabi ni Mylene na siya ang sakim, dahil ipinagbibili ni Julius ang mga inumin sa estudyante sa napakamahal na presyo.
Tinawag niyang kahabag-habag si Julius, isang basurang royal na dugo na pinapayagan ang isang batang babae na bihisan siya tulad ng alipin at gawing maglingkod sa mga tao. At si Marie ay pinapawisan ng malakas dahil takot siyang gawin ng reyna sa kanya. Samantala, sa kanilang sariling cave, naramdaman ni Leon na tanga siya dahil sa pagtatangkang magpapansin sa reyna nang biglang pumasok si Carla, kaibigan ni Livia, sa coffee shop at nagmakaawa sa kanya na iligtas ang kanyang pamilya mula sa kapahamakan. Tinanong ni Lucian si Leon kung bakit niya tinanggap ang misyon mula kay Carla, ngunit sinabi ni Leon na wala siyang magawa kundi tanggapin ang hiling ng babae dahil kaibigan siya ni Livia. Habang inaayos ni Leon at ang kanyang crew ang kanilang shop, napansin ni Daniel at Raymond na may kakaibang galawan sina Livia at Angie sa isa't isa. Kaya nagpasya si Leon na bigyan ng day off ang lahat para mag-relax. Sa labas ng paaralan, may ilang estudyante ang excited nang makita nilang malapit na ang bike race competition, at sinabi ni Angie kay Livia na isa si Jill sa mga top contestant ng taon na ito. Tinanong ni Livia kung bakit hindi sumasali si Leon sa race, at sinabi ni Angie na malamang magbebet lang siya sa laro. At nang makarating sila sa grandstand, nakita nila si Leon na nakangiti ng parang diablo habang hawak ang kanyang pera. Samantala, sa track, nangunguna si Jill sa karera at masaya si Leon dahil naglagay siya ng malaking taya na mananalo si Jill. Ngunit pagkatapos, may ilang mga racer na nagsimulang atakihin ang bisikleta ni Jill mula sa magkabilang gilid upang mag-crash siya. Gamit ang kanyang kahangahangang kakayahan, nakatalon si Jill mula sa ibang mga racer at napanalunan ang unang round ng Bike the Game. Pero nang dumating siya sa pit stop, napansin ng mga tao doon na malubha siyang nasaktan. Dinala siya agad sa klinik ng paaralan. Habang si Marie ay umiiyak dahil plano niyang gamitin ang perang ipanalo ni Jill mula sa competition para bayaran ang kanyang tuition sa academy. Habang si Angie ay nag-iisip ng pamalit, pumasok sa klinik si Clarice, ang ex-girlfriend ni Jill, at sinabi niyang siya ang nag-utos sa mga player na atakihin siya bilang ganti dahil iniwan siya ni Jill. Sinubukan ni Angie na sabihing mag-chill out na siya, ngunit sinabi ni Clarice na dapat na lang daw maghanap ng bagong prinsip si Angie para pakasalan ang kanyang kawawang sarili. At ipinangako niyang hindi siya titigil hanggang tuluyang masira ang buhay ni Jill. Sinabi ni Jill na ipagpapatuloy pa rin niya ang karera, ngunit sinabi ni Marie na si Leon na lang ang dapat mag-replace sa kanya sa contest dahil si Angie ang sisihin kung walang kalahok mula sa kanilang klase. Ayaw ni Angie na mag-alala siya tungkol sa isang walang kwentang contest. Pero dahil alam niyang kaya siyang patagilid ng pamilya ni Angie kapag hindi siya pumayag, nagkasundo si Leon na sumali na lang sa race kapalit ng kalahati ng mga kita ni Jill. Nang dumating na ang final round ng laro, dinala ni Leon si Lucian sa pit stop para ayusin ang kanyang bisikleta. At nakipagkita siya kay Daniel mula sa senior class na pinakamabilis na racer sa kanilang paaralan. Sinabi ni Daniel na bagamat nirerespeto niya si Leon, tapat siya kay Clarice at wala siyang magawa kundi talunin si Leon sa tournament dahil sa kung paano iniwan ni Jill si Clarice para makasama si Marie. Alam ni Leon na tanging ang gusto lang ni Daniel ay matulungan si Clarice na maghiganti. Pero plano pa rin ni Leon na manalo sa karera dahil gusto niyang mawala ang pera ng mga nagbet laban sa kanya. Nang magsimula ang karera, may ilang mga player na nagsimulang atakihin si Leon tulad ng ginawa nila kay Jill at patuloy na sumisigaw ang crowd para sa kanila. Ngunit mas superior ang bisikleta ni Leon kaysa sa kanila at pinatalsik niya ang lahat ng mga kalaban. Samantala, sa grandstand, si Angie at Livia ay naramdaman ang panghihinayang sa lahat ng hit na natamo ni Leon. Nang biglang dumating si Stephanie, na nagsabing matatalo si Leon dahil siya ay isang walang kwentang birhen. Sinabi ni Angie na dapat niyang ayusin ang pangit niyang mukha bago mang-bash sa ibang tao. Kaya nainis si Stephanie at sinubukang slap si Angie. Ngunit agad na hinawakan ni Livia si Angie para pigilan si Stephanie na saktan siya. Sinabi ni Stephanie na tumigil na si Livia sa pagpapakita ng sobrang effort dahil kahit anong gawin niya, ituring pa rin siya ni Angie na isang maruming karaniwang tao. At tumakbo siyang palabas ng kwarto habang umiiyak bago pa makasagot si Angie. Galit na galit sa sinabi ni Stephanie, tinampal ni Angie si Stephanie pabagsak bago sumakay sa ibabaw niya tulad ng Hulk at pinaghampas siya ng husto. Sinubukan ng mga estudyante na pigilan sila. Balik sa racetrack, pansamantalang pinabagal ni Leon ang bisikleta para bigyan ng pagkakataon ang ibang mga racers na makalayo, bago inactivate ang nitro na in-install ni Lucian sa bisikleta at mabilis na nadaanan ang lahat ng kalaban. Naging pantay sila ni Daniel sa unahan, kaya pinalakas ni Leon ang nitro boosters niya para makalagpas kay Daniel at manalo sa karera. Ngunit ang lahat ng mga estudyante sa crowd ay nagalit dahil natalo sila at nawala ang pera nila dahil nagbet sila kay Daniel. Gayunpaman, ang sobrang bilis ng takbo ay nagdulot ng pagsabog ng bisikleta ni Leon at muntik na siyang mahulog sa lupa.
Kaya si Daniel ay dumapo para saluhin siya sa huling segundo, at sinabi niyang nirerespeto siya ni Leon dahil sa pagkapanalo sa karera. Balik sa klinik, si Leon ay nakangiti ng parang masamang vampira dahil sa lahat ng perang nakuha niya mula sa pagkapanalo sa karera, at sinabi niyang may utang na loob pa rin sa kanya si Jill dahil sa pagpapalit sa kanya sa contest. Inirekomenda ng katulong ni Marie na gawin niyang sumayaw ng hubot-hubad si Jill sa harap ng lahat ng mga babae. Ngunit pinilit ni Leon na mag-apologize si Jill kay Clarice para sa pag-iwan sa kanya, at tinampal ni Clarice ang mukha niyang tanga nang sabihin niyang mahal niya si Marie. Sinubukan ding sampalin ni Daniel si Jill, ngunit pinigilan siya ni Clarice, sabing huwag sayangin ang kamao niya sa walang kwentang tao. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nakipagkita sila kay Leon at nagpasalamat kay Leon sa lahat ng kanyang ginawa. Sinabi ni Leon kay Clarice na mag-focus siya sa pag-aayos ng buhay niya, ngunit bago siya umalis, sinabi ni Clarice na dapat ay tingnan ni Leon sina Livia at Angie dahil naging magulo ang sitwasyon habang siya ay nasa racetrack. Nakita ni Leon si Livia na nag-iisa sa isang bench, kaya't naupo siya sa tabi nito, at nang tanungin ni Livia kung magiging best friends ba sila ni Angie, sinabi ni Leon na mahirap yon dahil magkaibang klase ang kanilang mga pinagmulan. Subalit nang magsimulang umiyak si Livia, sinabi ni Leon na kailangan niyang magpakalakas dahil mabait si Angie sa puso nito at makakahanap sila ng paraan para mapanatili ang kanilang pagkakaibigan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Kinagabihan, habang iniisip ni Livia kung paano kakausapin si Angie tungkol sa mga nangyari, narinig niyang kumatok sa pinto at nagulat siya nang makita si Carla na nagsabi na nais niyang sumama siya sa rescue mission. Magalang na tumanggi si Livia, ngunit biglang dumating si Stephanie mula sa dilim, nagbabanta na sirain siya at ang lahat ng mga taong mahal niya kung hindi siya tatanggap sa kanilang hiling. Bagamat natatakot na magsalita pabalik, sinabi ni Livia na mas malakas sina Leon at Angie, kaya hindi niya kaya silang pabagsakin. Ngunit hinawakan ni Stephanie ang buhok niya at sinabi na wala siyang halaga kundi isang alaga ni Angie. Sinabi ni Livia na isang malaking kasinungalingan iyon, pero tinanong siya ni Stephanie na magising sa realidad dahil hindi siya makakasabay kay Leon o Angie na mga mataas na uri ng mga nobles. Sinabi ni Stephanie na malamang ay kasama siya ni Leon dahil gusto niyang tikman ang mga hita ni Livia pagkatapos niyang tanggihan ng ibang mga babae sa paaralan at hindi makasagot si Livia dahil sa kalungkutan. Habang nag-iimpake si Leon para sa misyon, sinabi ni Lucion na nasasayang lang ang oras niya sa pagtulong sa isang random na estudyante, ngunit sinabi ni Leon na ang layunin niya ay makahanap ng isang sinaunang gamit na magpapabago kay Livia at gagawing isang hindi matatangging diyosa. Dahil sa nalaro na niya ang laro, alam ni Leon na ang hiling ni Carla ay isang peking misyon na itinakda ni Stephanie para sirain ang karera ni Livia dahil hindi siya natutuwa na may karaniwang tao na nag-aaral sa parehong paaralan. Gayunpaman, dahil ang mga kaibigan ni Julius at ang mga magaganda niyang kaibigan ay mga walang kwentang tanga, nagdesisyon si Leon na siya na lang ang tutulong kay Livia at siya mismo ang magpoprotekta sa kanya. Ngunit sinabi ni Lucion na pinipigilan nito si Livia na maabot ang kanyang buong potensyal. Lumabas siya para makita ang futuristic na airship na binuo ni Lucion para sa kanya. Ngunit naiinis si Leon nang imbitahan ni Carla sina Brad at Greg upang tumulong sa misyon at nagsimula silang mag-away kung sino ang mas magaling na mandirigma sa kanilang lahat. Sinabi ni Brad na ex-fiance siya ni Carla, kaya sumama siya. Ngunit tinawag ni Leon si Greg na tanga dahil iniisip niyang kaya niyang talunin ang lahat ng kalaban gamit lamang ang isang sibat. Samantala, sa paaralan, lumapit si Angie sa kwarto ni Livia upang magbigay ng regalo, ngunit nagulat siya nang makita ang pangit na mga sulat sa pinto nito at habang iniisip kung sino ang gumawa, dumating si Stephanie kasama ang kanyang grupo ng mga walang kwentang kaibigan. Sinabi ni Stephanie na siya ang nag-imbento ng kwento tungkol sa rescue mission ni Carla upang ilagay sa panganib ang buhay ni Livia. Hinablot ni Angie ang kwelyo niya at muntik nang mawala ng buhay bago umalis upang iligtas si Livia. Sa airship, naglalaro si Leon ng poker kasama ang mga mayayamang bisita at niloko sila ng lahat ng pera gamit ang isang pares ng magical shape-shifting cards na ginawa ni Lucion para sa kanya at nang tanungin siya tungkol kay Carla. Sinabi ni Brad na siya ay isang baliw na yii na may pamilya na may mga pinakamalakas na mandirigma sa bansa at nagprotekta sa kanilang kaharian laban sa isang rank na kalaban na tinatawag na Dark Knight. Inutusan si Brad na pakasalan si Carla bilang paggalang sa kanilang pamilya, ngunit iniwasan niya ito matapos makilala si Marie, kaya sumang-ayon siyang tumulong sa misyon upang bayaran ang utang niya sa pamilya nito. Habang sila'y nag-uusap, dumating ang dalawang airship ng kalaban at nang makita niyang ang mga kasamahan niya ay mga duwag, sinabi ni Leon na bantayan nila ang barko habang siya ay lumabas upang labanan ang kalaban. Nagpadala ng mga robot na sundalo ang boss upang salakayin ang kanilang mga biktima. Ngunit nagulat siya nang ginamit ni Leon ang kanyang sobrang laki ng dump truck upang pabagsakin ang tatlo sa kanyang pinakamahusay na mandirigma sa loob ng ilang segundo.
Nagulat si Brad at Greg nang makita nilang tinalo ni Leon ang dalawang robot pa tulad ng isang heavyweight champion at napilitan ang mga airship ng kalaban na umatras bago pa sila matalo. Ngunit hindi pa tapos si Leon at naglunsad siya ng maraming missile patungo sa kanilang direksyon na tumama sa mga kalaban at sinira ang kanilang mga barko, kaya nag-surrender sila kay Leon. Nang tanungin kung bakit hindi na lang nila tinapos ang mga magnanakaw, sinabi ni Leon na magdudulot ito ng atensyon ng kaharian sa kanya at hindi ito maganda para sa kanyang plano dahil isa lamang siyang side character. Nang marinig ni Carla na tinalo ni Leon ang mga bandido, nagsimulang magpanik siya dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa lahat na isang malaking prank lang iyon. Pagdating nila sa bahay ni Carla, agad silang napalibutan ng isang grupo ng mga nakakatakot na armadong lalaki hanggang dumating ang kanyang ama, si Lord Wayne, at inutusan ang mga lalaki na ibaba ang kanilang mga armas dahil kaibigan niya si Brad. Ngunit nang sinabi ni Brad na narito sila dahil sinabi ni Carla na ang pamilya niya ay nasa panganib, nagulat si Lord Wayne at tinanong ang kanyang anak na ipaliwanag kung ano nang nangyayari. Agad niyang pinagbintangan si Livia, ngunit sinabi ni Leon kay Lord Wayne ang katotohanan tungkol sa nangyari, kaya inamin ni Carla na si Stephanie ang nagpilit sa kanya na sumunod sa buong plano. Habang pauwi, pumasok si Leon sa kwarto ni Livia upang tingnan siya at napansin niyang malungkot siya. Ngunit nang subukan niyang lumapit, itinulak ni Livia ang kamay niya at tinanong siya kung bakit siya palaging mabait sa kanya. Tinanong siya kung gusto ba niyang i-bend siya tulad ng straw ng juice box at nagulat si Leon na hindi nakasagot. Ngunit sinabi ni Livia na baka imahinasyon lang niya ito dahil hindi siya maganda para gustuin siya ni Leon. Umiiyak si Livia, sinabing tinatrato siya ni Naangi at Leon na parang alaga kaysa kaibigan, at patuloy lang si Leon sa pagtitig sa kanya, nagtataka kung saan nagkamali. Nang gabing iyon, sinabi ni Leon kay Luxon ang nangyari, at sinabi ng AI assistant niya na kasalanan niya dahil sobrang na-involve siya sa pagtulong kay Livia na napigilan niyang mapaunlad ang kanyang mga kakayahan. Sinabi ni Luxon na dapat niyang gawing alaga si Livia, at pilitin itong magngalngal sa matigas niyang buto, pero sobrang inis ni Leon kaya pinagsabihan niya ang metal na jong. Biglang pumasok si Brad sa kwarto, ngunit nang magsimula siyang mag-ensayo ng espada, tinanong ni Leon kung bakit siya nag-ehersisyo ng espada gayong mas magaling siya sa magic kaysa sa sword fighting. Pero sinabi ni Brad na nag-ensayo siya ng espada para matalo siya ni Leon sa isang laban balang araw, ngunit sinabi ni Leon na mag-give up na lang siya dahil mas mabuti pang mag-money making sa OnlyFans bilang male stripper. Hindi pinansin ni Brad ang sinabi ni Leon at sinabi niyang gusto niyang makita siya ni Marie na mas tinitingala kaysa sa ibang mga lalaki, hindi lang dahil sa hitsura, kundi dahil sa kakayahan niyang lumaban at protektahan siya mula sa panganib. Tinanong ni Leon kung bakit siya nagmamalasakit sa isang BH na sobrang pangit, ngunit sinabi ni Brad na kunin ni Leon ang mga salitang iyon at nagkakasuntok na sila. Kaya nagdala ng isang peres ng stick ang isa sa mga makina ni Luxon upang gawing interesante. Ayaw niyang masaktan si Brad, kaya sinabi ni Leon na hindi siya lalaban, pero nang hampasin ni Brad ang kanyang espada, napilitan si Leon na depensahan ang sarili, at napansin niyang nahihirapan si Brad na pagbutihin ang kanyang kakayahan dahil sa pressure, na dapat sana'y pinayagan niyang maranasan ni Livia. Pinatama ni Leon ang espada ni Brad bago pa man makapagdala ng finishing strike, at nangako si Brad na magtitraining siya araw-araw hanggang matalo siya si Leon bago lumabas ng kwarto. Samantala, si Marie at ang kanyang butler ay naghanap sa buong lugar para sa mga nawawalang gamit ni Livia, ngunit naiirita nila ang SS rank Calamity na naroroon sa dungyon ng Royal Palace. Nakipag-usap si Julius kay Jill tungkol sa plano nilang tumakas mula sa kastilyo at makipagkita kay Marie, kaya nagsumite sila ng liham kay Queen Mylene para humingi ng pera upang bumili ng madilim na damit para sa isang robbery. Ngunit nang mabasa ng Reyna ang liham nila, nalungkot siya dahil alam niyang ang kanyang anak at mga kaibigan ay ang pinakamalaking tanga ng siglo, kaya ipinadala niya ang kanyang alipin upang tanggihan ang kanilang kahibang na hiling. Habang nagba-breakfast si Leon at ang iba pa, sinabi ni Luxon sa kanila na isang grupo ng bandit airships ang papalapit sa kanila. Kaya nagmakaawa sina Brad at Greg kay Leon para bigyan sila ng pagkakataon na makipaglaban sa pagkakataong ito, imbis na wala lang. Na-stress pa si Livia dahil sa nasabi niya kay Leon kanina nang marinig niya ang malalakas na pagsabog mula sa labas at nakita niyang inaambush ang kanilang barko ng mga kalabang sasakyan. Nakita niyang lumilipad si Leon ng matapang sa kanyang garbage truck upang harapin ang mga kalaban, pero nang matumba siya ng isa sa mga robot, nagmadaling lumabas si Livia mula sa kanyang kwarto upang tulungan siya. Ngunit naharang siya ng dalawang robot guards na ipinadala upang protektahan siya. Ngunit ginamit ni Livia ang kanyang siren powers upang patayin ang mga robot at naupo siya harap-harapan sa masamang robot lord na gustong agawin siya hanggang dumating si Brad at itinulak ang robot.
Sinubukan niyang sabihan si Livia na tumakas, ngunit bumangon si Megatron at pinagbabatukan si Brad, habang si Leon ay nahihirapang talunin ang mga robot henchmen dahil mahina siya upang patayin ang mga ito. Sa halip, sinabi ni Luxion kay Leon na inaatake si Livia ng masamang robot lord, kaya nagmadali siyang pumunta upang iligtas siya. Ngunit napansin niyang sina Brad at Greg ay tumutulong na. Kaya nagdesisyon si Leon na hayaang ang mga tunay na video game heroes ang magligtas sa araw. Ngunit nang pinigilan ni Megazord ang dalawa at malapit nang saktan si Livia, tinakbo ni Leon ang kanyang lakas sa pinakamataas at ginamit ang kanyang palakol upang basagin ang armor ng kalaban hanggang ang kalbo ay magmakaawang humingi ng awa tulad ng isang batang babae. Pinagtabuyan ni Leon ang kalaban tulad ng isang walang kwentang insekto at kinuha ang isa sa mga nawawalang gamit na ninakaw ng mga bandido. Ngunit tumitig si Livia sa kanya at nagtaka kung ano ang naging dahilan kung bakit siya naging ganoon kalupit na mandirigma. Nagmadali siyang lumapit upang gamutin si Brad na nagulat nang makita niyang pareho sila ni Marie ng healing powers. At nang makita ni Leon silang magkasama, umiti siya at sinabi na sila ang para sa isa't isa. Nagulat si Livia sa pahayag na yon, ngunit hindi siya pinansin ni Leon at dinala si Brad pabalik sa barko. Habang si Livia ay naiwan na umiiyak dahil hindi na siya tinitingnan ni Leon tulad ng dati. Umiti si Leon sa lahat ng ginto na nakuha nila mula sa mga bandido. At sinabi ni Luxion na nahanap niya ang mga dokumentong nagpapatunay na si Stephanie ang utak ng buong scam ng misyon. Nang tanungin kung bakit niya tinatrato ng ganito si Livia, sinabi ni Leon kay Luxion na mas mabuti na ito dahil siya ang pangunahing karakter ng kwento ayon sa laro at siya ay walang halaga. Isang walang silbing side piece na laging nagmamasid mula sa anino. Sa kastilyo, nagulat sina Brad at Greg nang malaman nilang ibinigay ni Leon ang lahat ng pera sa kanila at sinabi sa lahat na sila ang talagang tumalo sa mga bandido. At dahil sa peking kwentong ito, pinayagan silang bumalik sa akademi habang inaresto ni Queen Mylene at ng mga gwardya ang si Stephanie bago makatakbo ang pangit na baboy na yon mula sa paaralan. Dahil sa lahat ng nangyari, nagdesisyon si Leon na mas mabuti nang lumayo sa parehong sina Livia at Annie habang parehong nahirapan ang mga ito na ibalik ang kanilang pagkakaibigan. Pagdating niya sa kanyang dorm room, nakita ni Leon ang liham mula kina Brad at Greg na nagsasabing humingi sila sa palasyo na itaas muli ang kanyang royal status at nainis si Leon dahil ayos na siya bilang isang walang kwentang tao. Nakatanggap din siya ng liham mula sa ama ni Clarice na nagpapasalamat sa tulong niya kay Clarice sa kanyang heartbreak at binigyan siya ng isa pang promotion pagkatapos niyang tapusin ang paaralan. Bilang karagdagan sa bagong bisikleta, nakatagpo sina Daniel at Raymond kay Leon upang batiin siya sa pag-promote. Ngunit sinabi niya sa kanila na masama iyon dahil ngayon ay gusto siya ng mga babae dahil lang sa mas mataas niyang posisyon. Sinabi ng mga lalaki na magstay positive siya dahil makakakita siya ng love sa field trip ng academy. Pero nang sabihin din nila na ayusin niya ang relasyon nila ni Annie at Livia, nagkunwari si Leon na hindi narinig ang mga sinabi nila. Sa airship, inasahan ni Leon na makakakilala ng magagandang babae, ngunit nagalit siya nang makita niyang lahat ng mga babae ay nababaliw kay Chris at ninais niyang mag-asawa na lang sila ni Livia. Kinagabihan, nagbihis ang mga estudyante para dumalo sa festival at sana ay kasama nila si Leon at Annie, ayon kay Livia. Ngunit nang pumunta siya sa templo, nagulat siyang makita si Leon na naglalabas ng sausage sa harap ng dambana. Dumating din si Annie at iniimbitahan sila ng Diyosa ng templo na magbigay ng alay at magdasal para sa mga hiling nila, sinabing ang dambana ay ginagamit pangunahin para sa mga relasyon. Ngunit medyo lumampas si Leon nang magbuhos siya ng 100,000 pera sa mesa at hilingin sa mga Diyos na bigyan siya ng isang maganda at malaking harem ng mga sobrang sexy at malalaking dibdib na babae. Binangonan siya ni Annie at nagdasal sila para sa bawat isa na makahanap ng panghabang buhay na partner, pagkatapos ay binigyan sila ng Diyosa ng swerte bilang pamana. Gusto sana ni Leon na itago ang lahat ng regalo para sa sarili at ibenta sa mataas na presyo, ngunit nagdesisyon siyang ibahagi ito kay Annie at Livia, na parehong pumili ng magkatwin na charm. Nakuha ni Leon ang isang sword talisman na pwedeng magpabuti ng kanyang combat skills ng 10 beses, at nagpasalamat ang Diyosa sa kanilang pagbisita sa templo. Ngunit hindi niya alam na hindi na sila magkaibigan. Kinabukasan, habang tinitingnan ni Leon ang panahon, lumapit si Chris sa kanya, at sinabi na magtulungan silang mag-ensayo ng espada upang makaganti siya kay Brad. Sinabi ni Leon na magiging hindi patas iyon dahil bihasa si Chris sa espada, ngunit sinabi ni Chris na natatakot lang siya. Kaya sinabi ni Leon na pumunta na lang siya at ilagay ang ulo niya sa mga melones ni Marie at umiyak doon tulad ng dati. Ngunit habang nag-aaway sila, tumunog ang alarma ng barko at biglang isang grupo ng nakakatakot na mga halimaw ang lumipad papunta sa kanila. At nang suriin ang logo sa kanilang mga ulo, alam ni Leon na ang mga nilalang ay mula sa Thanos Dukdom.
Dati itong isang malaking bahagi ng kaharian hanggang sa naging rogi ang mga lider nito at naging isang independenteng bansa na pinamumunuan ng isang Gothic crazy na prinsesa at Grand Sage na si Seraphanos. Ginamit ni Sira ang isang malaking hologram upang sabihin sa lahat ng estudyante na mayroon lamang silang isang oras upang magdesisyon kung susuko sila ng maayos at magpapakulong o haharapin ang malakas niyang hukbo at mawala ang kanilang buhay. Nagtataka si Leon kung bakit nangyayari ang kaganapang ito ngayon, dahil ayon sa laro, dapat ay mangyari ito ilang buwan pa ang nakalipas, at lumabas ang leader ng hukbo, isang sarhento, upang kunin ang mga estudyante. Ngunit nang maglakad si Angie paabante at sinabi na dapat siya na lang ang kunin at iwan ang lahat, sinubukan siyang pigilan ni Leon, ngunit pinigilan siya ng ilang senior na estudyante na mas inaalala ang kanilang sariling buhay. Nakita nilang gustong magpakitang gilas, kaya sinabi ni Gillette sa mga lalaki na bugbugin si Leon, at nang subukang magtangkang sumigaw ni Livia upang palabasin si Annie, binigyan siya ng isang malakas na slap sa mukha ng isang mas matandang babaeng estudyante. Dinala ng mga sundalo si Annie sa kanilang mothership, kung saan nakatagpo siya kay Princess Sarah, na nagsabing gagamitin niya ang Legion of Calamity rank monsters upang sirain ang buong kaharian. Sinabi rin niyang si Leon at Angie lamang ang mga tanga na hindi sumuko sa kanyang hukbo, kaya inilok niya ang dalawa sa mga selda ng bilangguan ng walang pagkain at tubig. Nagsimulang umiyak si Livia dahil pakiramdam niya ay wala siyang kakayahang tulungan ang kanyang mga kaibigan. At lumapit si Chris sa selda at sinabi kay Leon na iligtas sila dahil sinabi ni Sira sa kanyang mga tauhan na patayin ang bawat estudyante sa barko. Ngunit sinabi ni Leon sa kanya na magtago na lang siya dahil hindi siya tutulong sa mga walang gulong batang mayaman na hindi man lang kumilos habang ina-abduct si Annie ng mga kalaban. Walang ibang magawa, pinulong ni Chris ang lahat at nagbigay ng makapangyarihang talumpati upang hikayatin silang lumaban. Ngunit sinabi ng lahat na umalis na siya sa entablado at bumalik kay Marie. Kaya lumabas si Leon na may hawak na shotgun at iniutos sa lahat ng estudyante na magsanib puwersa at labanan ang kanilang mga kaaway maliban na lang kung sila'y walang iba kundi mga na may mga magagarang titulo. Nang marinig ito, lumapit si Emma Rose, isang senior na estudyante, sa podium at sinabi na mag-sorry si Leon sa pagmumura sa kanilang mga pamilya. Ngunit sinabi ni Leon na totoo ito dahil siya ang tunay na noble kumpara sa lahat ng kanilang pinagsamang lahi. Sinabi niyang siya at ang lahat ng iba pa ay nagsusulong lamang ng mga tagumpay ng kanilang mga ninuno, at kung nais nilang kilalanin bilang mga magiting na noble, dapat nilang kunin ang isang baril at sumama sa kanya sa laban. Ngunit mumiti lamang si Rose sa pahayag na yon bago itaas ang kanyang pamaypay at sinabi na ang tunay na pagsubok ng lakas ng isang noble ay nasa paggamit ng mahika, at sumama sa kanya ang iba pang mga estudyante upang ipakita ang kanilang mga magic elements. Sumigaw ang mga lalaki na tatalunin nila si Sira at ang kanyang mga goons, at natuwa si Leon na makita silang punong-puno ng lakas. Ngunit hindi na kontento si Rose at nagsimula siyang magpatawa para kay Leon sa harap ng lahat. Suot na ang kanyang battle armor, handa na si Leon na pamunuan ang laban, at nagpasalamat si Chris sa kanya sa hindi pagsuko sa kanila. Ngunit bago siya umalis, hinawakan siya ni Livia at pinangako niyang babalik siya ng buhay upang makapaglaro sila ng strip poker. Pagkatapos nito, ginamit ni Sira ang kanyang magic flute upang kontrolin ang mga halimaw, at mabilis na umalis si Leon sa kanyang customized hovercraft upang iligtas si Angie habang binabayaran ang lahat ng kanyang mga kalaban ng sabay-sabay, tulad ng protagonist ng isang sci-fi na pelikula. Namangha si Chris sa kabighanian ni Leon at tinipon niya ang kanyang grupo ng mga robot warriors upang protektahan ang barko mula sa panganib, habang si Rose at ang iba pang mga estudyante ay tumulong sa pamamagitan ng paglalagay ng mga magical barriers. Napansin ni Angie si Leon na lumilipad papunta sa kanilang barko, tulad ng isang magiting na prinsipe, at sinubukan siyang pigilan ni Sira gamit ang kanyang plauta. Ngunit sinabi ni Angie na hindi matitigil si Leon dahil siya ang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian. Nahihirapan si Rose at ang mga ibang babae na hawakan ang barrier, habang patuloy naman si Chris at ang kanyang Power Rangers na lumalaban sa mga halimaw, kaya nagdesisyon si Livia na tumulong sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga lalaking sugatan. Gayunpaman, tinutok ng mga tao ni Sera ang kanilang mga launcher sa kanila, ngunit bago pa makuha ng mga kanyon ang kanilang barko, binuksan ni Livia ang banal na kapangyarihan ng Diyos at tinakpan ang buong barko ng isang gintong force field. Ginawa niyang isang malaking disco ball ang force field at ginamit ang mga light rays upang sunugin ang mga booster ng mga halimaw, at natuwa si Leon nang makita niyang nagbunga na ang lahat ng pagsusumikap at pag-aaral ni Livia. Inilabas ni Leon ang kanyang nitro boosters at dumaan sa mothership habang patuloy na ipinagmamalaki ni Jellic ang kanyang mga sundalo na tinalo ang lahat sa kanilang paaralan, kabilang na ang sikat na si Leon. Subalit sa sandaling iyon, binangga ni Leon ang lupa gamit ang kanyang hovercraft at pinaandar lahat ng mga gwardiya bago pinatumba si Jellic at itinuro ang kanyang baril kay Princess Sera.
Sinabi ni Leon na sumuko na lang siya o mag-bend siya para sa kanya, at sa halip, binaril niya ang kanyang maid at kinuha ang plauta ni Sarah, habang ginamit ni Luxion ang isang laser upang permanenteng tanggalin ang bigot ni Jellic. Kinulong ni Leon si Sarah at lumipad gamit ang kanyang cool na airbike tulad ng isang stuntman bago gumuho ang mothership. Habang si Angie ay kumapit sa kanya at patuloy na tumatawa habang naaalala ang mga pagkakataong nakakalusot siya sa kanyang mga kalokohan. Nang magising at makita ni Jellic ang nangyari sa kanyang mukha, galit na galit siya at inutusan ang kanyang mga sundalo na wasakin ang lahat ng tao sa barko na nagsasabing mas hindi mahalaga ang buhay ni Sarah kaysa sa panalo sa digmaan. Binaligtad ni Sarah ang hypnosis spell na ginamit niya upang kontrolin ang mga halimaw at nagsimulang lumipad ang mga nilalang patungo sa kanilang barko upang maghiganti kay Sarah dahil sa pagpapasunod sa kanila. Habang nangyayari ito, naguguluhan si Leon kung ano ang dapat gawin, at dahil ayaw niyang maubos ni Livia ang lahat ng mana niya sa muling paggawa ng protection spell, sumakay siya sa kanyang bisikleta at sinubukang talunin ang lahat ng halimaw mag-isa. Nakita ni Angie na nagsusumikap si Leon upang iligtas silang lahat, kaya nagsimula siyang mag-isip kung paano siya makakatulong. Gamit ang kanyang temple charm, nakagawa siya ng maraming flaming arrows upang sunugin ang mga hayop. Isang nilalang ang malapit ng lunukin si Livia, kaya inihaw ni Angie ang malaking isda at ginawang mga pirasong sushi bago tumakbo patungo kay Livia at tinanong siya kung bakit hindi siya tumakbo. Nang makita ang halimaw, nagsimulang umiyak si Livia at sinabi niyang pakiramdam niya ay walang silbi siya dahil hindi niya natulungan ang mga ito sa laban. Ngunit sinabi ni Angie na huwag siyang mag-alala dahil ang force field niya ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang estratehiya sa labanan. Pinisil ni Angie ang malambot na melons niya laban sa matigas na apples ni Livia at nagkasundo na ulit silang maging magkaibigan. Ngunit biglang sumabog ang isang cannonball sa kanilang barko na nagdulot kay Angie na lumipad mula sa lupa at halos mahulog sa kanyang kapahamakan. Hawak-hawak na lang niya ang barko gamit ang isang kamay at iniisip ni Angie ang lahat ng mga tao na nais niyang humingi ng paumanhin kung mayroon pa siyang oras. Ngunit biglang dumating si Livia upang pigilan siya mula sa pagbagsak sa lupa. Sumigaw si Angie na bitawan siya ni Livia dahil maaari rin itong mahulog, ngunit tumanggi si Livia, sinabing tungkulin niya bilang pinakamahusay na kaibigan na palaging sumuporta sa kanya, anuman ang mangyari. Naantig si Angie sa mga mabubuti niyang salita. Ngunit nang sumabog ang pangalawang kanon sa kanilang barko, nagdulot ito ng pagbabago ng pwesto nila, kung saan si Livia ang nahulog at niyakap ang sahig. Nang mapansin ito, agad na nagmadali si Leon pababa upang saluhin siya. Ngunit nagsimulang magustuhan ni Livia na hawakan siya ng mainit na mga kamay ni Leon, kaya pinaalalahanan siya ni Leon na mayroong mas magagandang lalaki na makakapagligtas sa kanya, kabilang na ang prinsip at ang mga kaibigan nito. Sumigaw si Livia ng may luha sa mga mata, sinasabing siya lang si Leon ang nais niyang makasama, ngunit sinabi ni Leon na hindi ito magtutulungan sa kanilang dalawa dahil isa lamang siyang side character. Hindi alintana yon ni Livia, at inamin niyang mahal na niya si Leon mula pa noong unang araw na nagkakilala sila. At nagulat si Leon sa narinig na ito kaya tumahimik siya at dinala siya pabalik sa barko. Masaya si Angie na buhay pa si Livia, ngunit dahil patuloy pa rin ang pag-atake, dinala ni Luxion ang kanilang malaking spaceship upang gawing madali ang laban at ginamit niya ang plasma blasters upang pabagsakin ang dalawang kalabang barko. Sumakay si Leon sa kanyang robot at handa nang talunin ang lahat ng nasa daraanan, habang si Guilot ay galit na galit dahil tinalo sila ng isang teenager. Kaya tinawag niya ang kanilang pinakamalakas na mandirigma, si Vandal the Black Knight, upang talunin si Leon. Nagpadala ang kanilang spaceship ng maraming rescue pods upang iligtas ang mga estudyanteng natrap at tiwala si Leon na mananalo sila sa laban. Hanggang sinabi ni Luxion na ang susunod na kalaban niya ay ang Black Knight. Nag-deploy siya ng kanyang mga drones upang salakayin si Vandal, ngunit pinutol lahat ng Black Knight ang mga drones at nagpatuloy na umatake. Kaya sinubukan ni Leon na barilin siya gamit ang kanyang baril, ngunit mabilis na na-intercept ni Vandal ang galaw. Sinabi ni Vandal na baguhan pa lang si Leon sa armored fighting, kaya nagalit si Leon at inilagay ang mga armas niya bago ginamit ang plasma blaster upang sirain ang isang kalabang robot na sumubok na atakihin siya. Nagpakita si Vandal sa harap ni Leon at pinutol ang dibdib ng kanyang armor, ngunit nang subukan niyang tumama pabalik gamit ang sonic blast mula sa kanyang kamao, mabilis na iniiwasan ng Black Knight ang atake. Tulad ng isang veteranong piloto, sinabi ni Luxion kay Leon na nawawalan na ng lakas ang kanyang armor at mas mabuti pang umatras siya tulad ng isang takot na tiwai. Ngunit nang maalala ni Leon ang dalawang masamang tao na naghihintay sa kanyang pagbabalik, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang laban. Ngunit patuloy na iniiwasan ni Vandal ang lahat ng kanyang mga atake.
At nang tanungin ni Leon ang matandang lalaki kung bakit gusto niyang talunin siya ng labis, sinabi ni Vandal na gustong-gusto niyang talunin ang mga batang may magagarbong armor na nag-iisip na kaya nilang makipaglaban sa kanya. Nag-charge si Leon upang patunayan ang kanyang mga salita, ngunit pagkatapos ay itinutok ni Vandal ang sikat ng araw sa kanyang mukha upang malabo ang kanyang paningin pansamantala bago ito tusukin ng walang awa ang kanyang armor. Akala ni Vandal na nanalo na siya, ngunit lumabas si Leon mula sa kanyang armor at iniwan si Lucian na kontrolin ang makina, pinapayagan siya nitong itutok ang kanyang rifle sa matandang lalaki at pilitin siyang sumuko. Ngunit dahil si Captain Beardless ay isang matinding iyakin, nagdesisyon siyang magsumon ng lahat ng mga monsters mula sa buong universo upang wasakin ang lahat ng naroroon, kabilang na ang kanyang sariling mga sundalo at mga warship. Ngunit si Leon ay 10 hakbang na nauuna, at inutusan niya si Lucian na paganahin ang isang espesyal na satellite sa kalawakan, na nagdulot ng libu-libong lasers na bumagsak mula sa langit at winasak ang lahat ng mga monsters. Nagulat si Vandal at Sira nang makita ito, ngunit sinabi ni Leon sa matandang lalaki na magretiro na lang dahil wala nang tatawag sa kanya para makipaglaban ulit. Matapos matalo ng isang high school kid, ginamit nila ang kanilang malaking airship upang makuha ang lahat ng mga kalabang tropa, at nagmakaawa si Jelat kay Leon na palayain siya. Ngunit sinabi ni Leon na mag-oil up na lang siya ng kanyang mga pisngi dahil ilalagay siya nila sa parehong piitan kasama si Didiliv. Kinagabihan, nang susubukan ni Leon na pumasok sa kanyang kwarto, nakita niyang natutulog na sina Annie at Livia sa kanyang kama matapos maghintay ng matagal upang siya ay dumaan at maglagay ng cream sa kanilang mga cake. Dahil siya ay isang walang kwentang birhen, nagdesisyon si Leon na hayaan na lang matulog ang mga babae. Ngunit biglang lumapit si Chris at pinuri siya sa pagkatalo sa Black Knight, sinasabing hindi siya titigil sa pagsasanay hanggang maging kasing lakas siya ni Leon. Kinabukasan, nakipagkita si Angie sa kanyang kapatid upang pag-usapan kung paano nila paparusahan si Princess Sera. Ngunit mas inaalala niya kung sino ang pakakasalan ni Leon at ipinayo niyang maglakas loob si Angie na magtangkang agawin siya. Kalaunan, nakipagkita si Angie kay Leon at Livia para sa isang munting tea party, at nang tanungin ni Angie kung bakit pinayagan niyang si Chris ang kumuha ng lahat ng kaluwalhatian para sa kanilang tagumpay, sinabi ni Leon na makakatulong iyon upang muling respetuhin siya ng kanyang pamilya. Napansin nila si Lucian na lumulutang sa tabi niya, at tinanong ng mga babae si Leon kung ano iyon, kaya sinabi niya na si Lucian ay ang kanyang futuristic personal assistant na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang mga gawain. Nagsimulang mang-asar si Livia kay Lucian, tinatawag itong wannabe Jarvis, ngunit sinabi ni Lucian sa kanila na si Julius at ang kanyang mga kaibigan ay may masamang balak, dahil pinagsama-sama ng mga tanga ang kanilang mga armor upang lumikha ng isang ultimate tier na tinatawag na Omega Suit. Nagulat si Marie nang marinig na ang prinsip at ang kanyang mga kaibigan ay gumastos ng ₱250,000 sa isang walang kwentang robot, ngunit sobrang kumpiyansa ang mga lalaki sa kanilang kakayahan, kaya hinamon nila si Leon sa isa pang laban. Handa nang ipatalo ni Leon at makasama si Marie magpakailanman dahil napagtanto niyang masyado pang mabuti si Livia para sa kanila, at sumang-ayon ang mga lalaki na si Greg ang dapat lumaban kay Leon gamit ang kanilang pinagsamang armor. Ngunit ilang segundo pa lang sa laban, sinabi ni Lucian kay Leon na malapit nang sumabog ang pangit na robot ni Greg dahil maling pagkaka-assemble ng mga lalaki, kaya kailangan nilang kumilos agad upang maiwasang mamatay ito. Sinubukan ni Leon na ipaalam sa referee ito, ngunit inisip ng lalaki na siya ay nagiging bad loser lamang. Habang ang mga lalaki, kasama na si Julius, ay abala sa papuri kay Greg dahil sa magandang laban kay Leon. Wala nang magawa, pinasabog ni Leon ang armor ni Greg gamit ang kanyang plasma blasters, at nalungkot ang lahat ng marinig na nanalo na naman siya. Habang si Marie naman ay nawawala na sa katinuan dahil literal na sinayang ng mga lalaki ang kanyang bakasyong pera. Kinabukasan, habang ikinikwento ni Leon sa mga kaibigan ang nangyari, nilapitan siya ni Angie at hinila siya palayo, sinasabing oras na para sa opisyal na seremonya ng parangal sa Academy Hall. Nagbihis si Leon ng marangyang royal attire sa harap ng kanyang mga kaibigan at pamilya upang tanggapin ang mataas na titulo ng Viscount mula sa kanyang V-Master bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa sa pagprotekta sa kaharian mula kay Sera at sa kanyang mga kasamahan. Pinaniwala ni Julius at ng iba pang mataas na estudyante ang hari at reyna upang itaas ang estado ni Leon, at masaya silang pumalakpak para sa kanya habang siya yumuko upang tanggapin ang kanyang medalyang tapang. Ngunit nagselos si Marie sa mga nagawa ni Leon at ipinangako niyang babangon siya muli balang araw. Habang nalungkot si Leon pagkatapos ng seremonya dahil ang kanyang pangarap na mamuhay ng tahimik na buhay sa bukirin ay winasak, nakatagpo siya kay Livia sa labas, na nagpapaalala sa kanya na sobrang in love pa rin siya sa kanya hanggang ngayon, at matyaga pa siyang naghihintay sa kanyang sagot bago tumakbo upang makasama si Angie.
Nang makita ni Leon ang dalawang babae na naghihintay sa kanya sa harap, napagtanto niyang hindi na niya kailangang iwan ang tahimik na buhay ng isang side character, at okay lang na maging isang badas na Viscount na may dalawang sexy shorties sa kanyang tabi.